Hello guys, welcome to my vlog. I'm Renzel Socanya. I'm your student teacher. Today we're talking about something interest. Promise, simple lang to, pero super useful. Ano? G ka ba? Tara na! Alamin natin kung ano nga ba ang chi-square test. Ginagamit ito para malaman kung may ugnayan o relasyon ang dalawang kategorya o variable. Halimbawa nito, gender, male at female. At isa pang halimbawa nito is hilig at hindi nila hilig gawin. May papakita akong table kung saan nakalagay doon ang hilig at hindi nila hilig gawin. Sa table na to, makikita nyo nakalagay dito na ang lalaki may hilig sumayaw is 20. Ang lalaki naman na walang hilig sumayaw is 10. Ganon din sa babae. Sa babae naman is meron 15, meron din 15. Same lang sila. Ngayon, makikita nyo dito ang row score, column score, grand total. So ngayon guys, dumako naman tayo sa computation. I-compute natin ang expected frequency. Ngayon guys, pupunta na tayo sa expected frequency. Paano nga ba compute nito? Ituturo ko sa inyo kung paano to. Una natin, kunin mo lang ang row, column, and grand total. Sa pagkukompute nito is, andyan na yung formula kung saan gagayahin na lang natin to. Kunwari, sa lalaki is E equal row natin is 30, minus natin sa column which is 35, then i-divide natin siya sa grand total which is 60. Equals natin sa ang kakalabasan nito is 17.5. Ito po ay yung mahilig sumayaw. Ngayon naman, doon naman tayo sa hindi mahilig sumayaw. E equals 30 minus 25 divided by 60 equals sign 12.5. So ngayon guys, nakuha na natin yung expected frequency ng mahilig sumayaw at hindi mahilig sumayaw. Ganon din sa male guys, ganyan lang din gagawin nyo. Ngayon, tapos na tayo dito. So ngayon guys, natapos na tayo sa pagkukompute ng expected frequency. Dito naman tayo sa chi-square. Sa chi-square, meron dito, nandito na rin ang ating formula kung saan ang O is nagsisilbing observe. Makikita natin to sa table natin. Nilagay ko na din dito ang mga hilig sumayaw. O is 20, E is yung expected natin is 17.5. Sa hindi mahilig naman is 10. Ang expected natin dito is 0.5. By the way guys, ang kukompute natin is about sa cell, bawat cell. Yun yung nakalagay sa kanya, bawat cell. Sa lalaki, paano nga ba natin nagawa yan? Ulitin natin. Mag-open parenthesis ka, lagay ka ng 20, i-minus natin sa expected natin na 17.5, close parenthesis, then square root. I-divide natin siya sa 17.5, which is expected. Lalabas na yung equal nito is 0.357. So ayan na yun na-compute natin na maaari niyang cell. Ngayon, kunwari na-compute na natin lahat, ganun lang din naman ang gagawin. So ngayon guys, ito total na natin yung mahilig sumayaw at hindi mahilig sumayaw. Ganito lang ang pagtototal niya. Plus, gagamitan lang natin ang plus 0.357 plus 0.5 plus 0.357 plus 0.5. Ang magiging total nito is 1.714.
bakit nga ba ganyan yung naging total? Kasi, 2 lalaki at 2 babae yung ginamit natin. Kaya naging ganyan yung total. Ngayon, sana nagets nyo na guys kung paano mag-compute ng chi-square. So ngayon guys, pumunta na tayo sa critical value. Sa critical value, meron tayo 0.05 level equals 3.841. Saan nga ba tinakuha yung 841? Nakuha natin yung 3.841 sa pagtototal natin ng may mahilig sumayaw. So ngayon, dahil sa 1.714 na kung saan ito yung naging total nung pinag-add natin yung mahilig sumayaw at hindi mahilig sumayaw, ang nangyari, nag-less than ito sa 3.841. So ngayon, walang sapat na ebidensya ng relasyon ang kasarian ng hilig nila. Ganun lang. Sana may nagets kayo kung paano mag-compute. Maraming salamat sa pakikinig. See you. Bye.